Hello guys! Have a nice day and thank you for watching Boys sa Dubai TV! At sa araw na to guys, of course, may mga naisip na naman ako ng mga walang kwentang bagay na gusto ko pong i-share sa inyo lahat. Okay, una po, isang seryosong usapan is because this is a common preparation, okay, searches ng mga kabayan po from the Philippines or ng mga Filipino kahit saan man pong panig ng mundo na gusto pong pumunta ng Dubai, okay? Kuya, meron po ba talagang Pinoy discrimination dyan, okay? Kung paano yung treatment po ng mga locals dito, ng mga boss dito. Yun po yung pag-uusapan natin mamaya, okay? So alam ko po, gustong-gusto nyo pong marinig ang kasagutan dyan. And then of course, magsishare din po tayo ng ilang mga bagay-bagay, okay? Sa tulong pa rin po ng ilang mga kasama ko dito sa Buhay sa Dubai, si Inday at saka si Auntie Annabel. Okay, makakasama nyo po rin siya mamaya at saka si Kuya. Actually kasi hindi ko alam yung papangalan ko sa isang lasenggo kong karakter dito sa YouTube. Siguro pag-usapan, sino bang kaibigan kong lasenggo? Alam mo pre, ha? Kapag may problema ka, hindi alcohol ang solusyon. Kasi, ang alcohol, ha? Nakakamatay ng germs. Okay guys, sa araw na to, pag-uusapan po natin ay ang currency exchange. At sa araw na to, ngayon ay October 31, 2014. Happy Halloween po sa inyong lahat! So sana po hindi po kayo natatakot habang pinapanood ako kasi hindi ako naka-costume, ha? Hindi pa ako naka-costume. Okay guys, ang palitan po ng 1 dirham to Philippine peso is 12.22 Philippine peso. So wala akong nagbago kumpara ho kahapon. At ang temperatura ho dito sa Dubai ngayon ay nasa 34 degrees Celsius, okay? So, sa lahat po ng mga papunta po dito sa Dubai, guys, halos palamig na po ng palamig dito sa Dubai, kaya mararamdaman mo na ang winter. So, yung mga kambing dyan, magdusa tayo! Pakulo din ng tubig pag may time ulit, okay? Guys, ito po, napakaseryosong tanong po ng isang follower ko. Kuya Juni, ano ba talaga ang totoong sikreto mo kung bakit parang pagwapo ka ng pagwapo? Alam nyo guys, sa totoo lang yung tanong na yun, hindi ko alam kung matutuwa ako o may insulto ko. Kasi daw, pinapanood yung mga old videos ko na sobrang pangit ko daw, na sobrang payat ko daw, na... Pero ngayon... Guys, actually, hindi ko sasagutin yung tanong na yun kasi po, ang totoo niya, wala naman nagbago eh. Okay, ang nagbago lang is naging mas malinaw lang yung camera ko this time. Okay, and yung most common naman na tinatanong sa akin kapag yung mga nami-met ko in person dito sa Dubai, yung mga followers ko, is guys, ganito yun. Iba-ibang kwento, okay? Na yung maaring galing from Saudi, pumunta ng Dubai, napanood kasi ako. And yung iba naman galing sa Pilipinas, plano talagang pumunta ng Dubai. Yung iba naman dito na lang nila ako nakita o nakilala sa Dubai. So yung unang tanong po nila madala sa akin, bakit po kayo nagvo-vlog? Okay? So guys, alam ko po, nasagot ko na po yung tanong na yan ng ilang beses na, okay, in some of my videos. But then guys, the main reason actually why I have this vlog is, unang-una talaga, is to fight homesickness. Kasi sabi ko yung schedule ko kasi dati is, ako lang mag-isa, like ngayon, mag-isa lang ako sa bahay. So, wala akong magawa. So, ito, kailangan ko pong ilabas, okay, yung mga iniisip ko, kailangan kong mangulit, kasi talagang natural po akong maingay at madaldal, okay? Then pangalawa, it's because even back in the Philippines pa lang, wala po talaga akong mahanap ng mga vlogs, okay, about Filipinos dito sa Dubai. Nung seryoso,
na yung kung paano gusto kong makita ang Dubai, may tsura ng mga mall dito, paano mag-apply ng trabaho, etc. etc. So, yun yung pangalawang reason. And the third reason, it's because nakabili ako ng phone. Wala akong paggagamitan. Okay? So, nag-video lang ako until such time na parang sabi ko, teka, parang masaya to. Okay? Pero guys, warning lang po, hindi ho ganun kadali ang buhay ng isang vlogger kasi not everyone will be happy sa mga bagay na ginagawa mo. Hi guys, this is Inday. Bakit mag-away kasi ako eh? Kasi, I argue with some friends over the internet kung saan yung mas okay na, kilikili power protection. Kung stick ba, roll on, or the original, tawas. But guys, to be honest, hindi naman importante if kung anong kind of deodorant you are using. Ang importante is, naliligo ka everyday. Diba? Yung tipong, gumamit ka man ng isang katutak na sobrang mamahaling deodorant all over your body, kung hindi ka naman naliligo, hello, you will still smell fishy. Kaya, it's not a topic, of a discussion kung which deodorant is better. Importante is, take a bath. Okay guys, now let's proceed to our main topic for today. Pag-uusapan po natin ang discrimination sa mga Pinoy dito sa Dubai. Okay, guys, yung discrimination is not really that so low. Okay, hindi ho ganun kababa ang tingin sa mga Pinoy dito sa Dubai. It's because you are still known for being naliligo everyday, mabango kasi tayo. And then we are more serious sa trabaho natin, and we are the number one nationality when it comes to hospitality. Okay, yung mga trabaho sa mga hotels, sa mga restaurants. Kasi siguro I think it's normal for Filipinos who are, tawag nito, parang galing sa puso kasi talaga yung smile natin, and we are more dedicated sa trabaho natin because we know na the reason why we are here is not just for fun. We come here in Dubai and work for our dreams, for our family. So, hindi ko masyadong ramdam yung diskriminasyon. But, yung discrimination lang is that, of course, if you're a Filipino, lalo na pinag-uusapan is yung matataas na posisyon. Sometimes, medyo may discrimination factor na nangyayari doon. Of course, they have to choose somebody who are Western education or local dito. Yung tipong ganon. So, mahirap mag-penetrate going up. Alright? But, of course, if you are well-educated, yung experience mo is talagang brilliant, okay? Tapos, ang dami mga achievements, and plus, lalo na you have a very good experience, okay, of the same position dito sa Dubai, of course, mapopromote ka. So, yun lang yung minor na nakikita kong discrimination. But then when it comes to, let's say, you go to the hotel, you go to restaurants, or mga mamahaling lugar, it's just that, of course, yung isipin na Pilipino to, they will think like 50-50 yung chance na may pera ba to or not. Okay? Of course, we accept the fact that, of course, not all Filipinos here is mayaman. Kasi hindi talaga tayo kasama doon sa, alam yun, isa sa mga mayayaman dito sa Dubai. Hindi po ganoon. Okay? So, may ibang lahi po talaga na sila yung angat. But then guys, what's good about discrimination is, it's our time to prove ourselves. Okay? Especially sa mga bagong dating na nandito na, we have to prove to all of these people who are discriminating us, now we are better than the Filipino they are thinking of. Okay? So, dapat pakita natin yung galing natin, okay? Yung dedikasyon natin, yung 100% natin sa lahat ng trabaho na meron tayo. Whatever job you have, okay? Hindi kailangan mataas at malaki ang sahod mo. Guys, we have to give the 100% na kaya nating ibigay in every trabaho na meron tayo.
at umiwas po tayong gumawa ng kalokohan. Okay? Kailangan po, from now on, we have to start making the definition of Filipino abroad na masayahin, dedicated, may pangarap, at of course, may respeto po sa sarili. Okay? So guys, in whatever problems na may encounter nyo po, guys, there is an answer. Hindi po kailangan gumawa ng masama. Okay? Hindi mo kailangan manloko ng tao, hindi mo kailangan manira ng tao, hindi mo kailangan apakan ang karapatang pantao ng ibang tao para lang po makamit yung mga bagay na gusto natin sa buhay. You know guys, masarap po na you are enjoying your success na alam mong pinaghirapan mo. At ang perang galing sa mabuti guys, maganda po ang nararatingan yan, okay? Kasi ang perang galing sa masama, you don't care kung saan mapupunta yon, okay? So, tandaan nyo po that, we are Filipino. Pagdating mo po sa abroad, hindi ka i-judge as Juni lang. They will judge you as Filipino. And pagdating naman po sa trabaho, based on my experience, if you are Filipino, alam ko na mas masipag ka, okay? So, I think that's not discrimination. Mas alam nilang iaasa sa'yo ng managers mo yung other responsibilities kasi alam nila na gagawin mo to ng mabuti. Okay? And pagdating naman sa mga public places, wala actually guys, to be honest, very minimal yung experience mo na mararamdaman mong you are discriminated dito sa Dubai. Especially of course kung matino kang tao, kung alam mo yun, kahit ano pang lahi mo kung talagang wala kang kwentang tao, bastos ka, of course, mararamdaman mo na people around you doesn't like you. Diba? So, ganun lang yun. So, maging totoo ka lang and magtrabaho ka ng maayos at konting respeto sa sarili, you will not feel any discriminations. Kahit hindi po sa Dubai ha, kahit saang parte ka man ng mundo makarating. Okay? Taas noo kang harap sa kanila and you will say, I am a Filipino. Na kahit apakan mo yung pagkatao ko minsan, na kahit minsan agrabyatuhin mo ko, na kahit minsan parang, teka, ako na lang yata ang nagtatrabaho tipong ganon. Na kahit minsan you feel like you are overworked and underpaid. But because you are Filipino and you love your family and you really need the job abroad, adya tayo. Kasi Pilipino tayo. Meron tayong may pagmamalaki na nanggaling tayo sa hirap. At wala nang bagay na mahirap para sa atin. Kasi danas na natin. Okay guys, now let's proceed to greetings time. Guys, una po, gusto ko hong batiin ang aking follower, okay? Na walang iba kundi si Alvin G. Payadian. Okay, hello sa inyo dyan sa Pilipinas. And thank you so much for sa ilang conversations natin, okay, sa Facebook. And guys, gusto ko rin pong batiin, of course, okay, abangan nyo po ito ha. This coming Sunday, I will have a Buhay sa Dubai stories again. So, it will be featuring Alex Lapori. Okay, so magkikita po kami on Sunday. So, malalaman nyo po yung naging experience niya going to Dubai, ang buhay niya rito, way of survival, and then, at kung ano-ano pa. So, soon I will try to give you more, guys, of Buhay sa Dubai stories para po kwento naman po ng mga totoong expat na dito sa Dubai ang maririnig nyo. Kasi sometimes guys, this is yung chance nyo na marinig yung kwento nila. You will learn from their stories. You will be inspired from their stories. At kung ano-ano pa, okay? And of course, I would like to greet... okay, magbabanggit ako na ilang pangalan. I would like to say hi to Gladys Fe, to Janice Gaviola, to Megs De Leon, this is Magallanes. Yeah, Magallanes. And of course, to Ami Bundok Fuertes. And to Mike Lerlane Cruz. To Raul Angos Omares of Saudi Arabia. Sa lahat po ng mga nanonood po sa akin lagi dyan sa Saudi Arabia, okay? It's either you are in Riyadh or saan ba galing si Raul? Raul is, I think... Raul, saan ka galing? No, I have to mention, I think, his... Siya po ay galing ng Jubel. O, yun.
And of course, ang ilang mga katrabaho ko po sa Mer Shipping Lines na nandyan na po sa Saudi Arabia. Hello po kay Arnold Domingo. Okay? Na katrabaho ko sa Pilipinas dati. And of course, sa nag-iisang kakulitan namin ni Don at ni Crisel, walang iba kundi si Dian. Hi Dian! Lahat po ng mga kabayan dyan sa Saudi, ingat po kayo dyan and enjoy your life. Thank you so much for watching my videos. Okay guys, so before I say bye-bye po sa inyong lahat, halos makalimutan ko na. Guys, gusto ko pong mag-iwan sa inyo, okay, ng isang kasabihan. This is especially, and galing po sa puso ko, na dedicated to all of my OFW followers. Guys, makinig pa kayo mabuti, okay? Mabuti pa si salary. Buwan-buwan umuwi ng Pilipinas. Pero nagtatrabaho taon bago makauwi. Guys, this one is actually not funny. Nakakatawa lang siya for the fact na kasi nga totoo, okay? Pero buti pa nga naman talaga si sahod natin, ano, buwan-buwan nakakarating ng Pilipinas. Pero tayo, is either yearly or 2 years, and sometimes nakakalungkot that some of our kabayans 5 years or 10 years bago po makauwi. So, kaya guys, sa lahat po ng mga viewers ko who are in the Philippines or yung mga may kamag-anak sa abroad, guys, you have to handle responsibly, okay, yung mga pera po na natatanggap nyo coming from your kamag-anak sa abroad, na yung pera pong yan ay hindi po pinupulot lang po sa abroad. Okay? Pinaghihirapan po yan, of course. Hindi nyo lang alam kung ano yung nangyari at mga nangyayari, okay, bago nyo po makamit yung perang yan. Alright? Kasi guys, being away from you, being away from the Philippines, working in other country na hindi mo comfort zone, working in a company na minsan hindi mo nga linya yan, ginagawa mo for the sake of your family sa Pilipinas para mabigay mo yung mga pangangailangan nila, yung basic needs ng family mo. Kaya guys, kung ano mo pong perang natatanggap nyo, huwag nyo pong basta na lang ilistay. Okay? Konting respeto po doon sa pinaghirapan po ng kamag-anak nyo sa ibang bansa na nagpapakahirap, nagpapakabayani para po sa inyo. Okay? Well, I think that's all for today, guys. Thank you so much for watching Buhay sa Dubai TV again. And happy Halloween again, guys. Malapit ng Pasko. Okay, tumatanggap po ako ng regalo. Bye, guys. Have a nice day. Ciao!